Ayoko kuya, pabayaan mo siyang manigas. Angal ni Bansot. Inaasahan ko na gano'n ang sagot niya. Lagi kami magkaaway kaya hindi nakapagtatakang inis siya sa akin. Siyete! May sumigaw. Sa pagkakilala ko ay si Kuya Fort. Mahamok talagang pangit na to. Napapiksi ako dahil sa pagpitik niya sa noo ko. Gago talagang batang yun. Naramdaman kong napakainit ng buo kong katawan. Mas lalong nadagdagan ang iniinda kong katamlayan dahil hindi ko man lang narinig ang boses ng taong inaasahan ko. Hindi naman talaga siya mahilig sumama sa mga kapatid niya kapag bumibisita sa amin pero umaasa pa rin ako na nandito siya. Kahit man lang boses niya marinig ko. Muli kong sinubukan magmulat ng mga mata sa ikatlong pagkakataon. Lakantuwa ko dahil medyo hindi na gaanong umiikot ang paningin ko. Unti-unti kong nakita ang nasa paligid. Nakadungaw sa akin na nag-aalalang mukha ni Kuya Second. Kumusta ang pakiramdam mo? Malambing na tanong niya. Pilit akong ngumiti. Opo kuya. Medyo mabigat lang ang ulo ko. Malat ang boses ko. Mas lalong nadagdagan ang pag-aalala niya. Bakit hindi ka nagsabi kina Tita Mi at Tito D na hindi maganda ang pakiramdam mo? Bagya pa niya inayos ang gulo-gulo kong buhok. Hindi ko rin alam nalalagnatin ako. Sa pagod siguro kahapon. Pagod sa pag-iyak. Nagsitakbuhan na magkakapatid papunta sa akin. Nagsiga sa kama ko para yakapin ako. Napahagikik ako sa tuwa. Ang lambing nila. Namiss ko yung ganito. Noong mga maliliit pa kami, lagi kami magkakasama. Ngayong mga college na ang halos lahat sa kanila, bihira na lang silang maglambing sa akin. Mga kuya, baka mahawa kayo sa lagnat ko. Mahinang sabi ko. Nawawala na talaga ako ng boses. Hindi mahawaan. Alam mo namang ikaw ang only princess namin kaya kailangan magpagaling ka na. Dahil pupunta tayo ngayon sa Cebu. This is our last vacation for summer dahil next week, busy na kami sa school. Nakangiting paliwanag ni Kuya Third. Tama si Kuya Third, Princess Kyla. Isa pa, di ba malakas ka? Kaya pagaling ka agad. Hinalikan ako sa noo ni Kuya Fifth. Napuno ng saya ang puso ko dahil ramdam kong marami nagmamahal at nag-aalala sa akin. Pero bakit ganun? Parang kulang pa rin. Bakit parang hindi ako kontento na kung tutuusin ay dapat sobra-sobra na? Princess? Nag-aalalang boses ni Mommy ang nagpalingon sa amin sa gawin ng pintuan. Nagmamadali itong lumapit sa akin. Dala isang planggana na may bimpo at siguradong may maligamgam na tubig rin para gamitin sa pagpuna sa akin. Ganoon ang palaging ginagawa ni Mommy kapag ganitong may lagnat ako. Umalis naman ang magkakapatid sa kama ko. Tumayo sila sa kabilang side. Princess, bakit hindi ka nagsabi sa Mommy na masama pakiramdam mo? Tila naiiyak siya, kaya napanguso ako. Mom, kaya ko po, kaya huwag po kayong umiyak. Pilit kong pinasigla ang boses ko kahit ang totoo'y nanghihina talaga ako. Niyakap niya ako ng mahigpit at malambing na hinapos sa mukha ko. Nandito lang ako sa Mommy para alagaan ka. Napangiti ako. Sinimulan niya ang pagpupuna sa katawan ko habang magkakapatid ay nagpaalam na lalabas na muna. Paano yan, Princess? We're going to Cebu ngayon. Sana. Pero may lagnat ka. Gusto ko sanang sumama kaso hindi talaga kaya ng katawan ko na bumangon. Kayo na lang po tumuloy mo. Hindi po kasi kaya ng katawan ko. Ito ang unang beses na hindi ako makakasama sa out-of-town vacation namin. Nakakapanghinayang. Kung hindi ka makakasama, hindi na lang kami tutuloy. Aalagaan na lang kita hanggang sa pagaling mo. Mommy, nandito po si Nana Lily at ang ibang mga katulong. Siguradong aalagaan nila ako at hindi pababayaan. Tukoy ko sa mayordoma namin na tumayo ko na ring lola. But, agad kong pinutol ang sasabihin niya. Tumuloy na po kayo, Mom. Ayos lang po ako, promise. Itinaas ko pang kaliwang kamay ko. Napabuntong hininga na lang ito. Sigurado ka ba? Tumango ako. I'm sure, Mom. Ayoko maging pabigat. Kailangan ko maging matured, in and out, para magustuhan din ako ni first ko. Mas lalong lumaki ang ngiti ko at hindi na itago ang kilig sa isiping magugustuhan din ako ng asawa ko. Siya, dahil matigas ang ulo mo at ayaw mong hindi kami tumuloy, iiwanan ka muna namin kay Nana Lily. Matapos niya akong punasan, pinainom niya ako ng gamot at nang masigurong komportable na ako sa pagkakahiga, saka siya umalis. Nang mag-isa na lang ako, pinilit ko ulit ang sarili na magpahinga. Dahil na rin sa init ng pakiramdam ko, muli ako nakatulog. Nalimpungatan ako na madilim ang buong kwarto. Napatingin ako sa orasan sa bedside table. It's 10 o'clock in the evening. Nanginginig ang buong katawan ko. Maginaw pero inaapoy ako ng lagnat.
Panay ang iyak ko habang mahigpit na yakap ang unan. Ito ang pinakaayaw ko kapag nagkakalagnat dahil sensitive ako at madrama. Mas lalo kong ibinaluktot ang katawan sa ilalim ng kumot. Nakarinig ako ng yabag sa labas ng kwarto at nasundan ng malakas na mga katok pero hindi ko magawang pagbuksan dahil hindi ko kayang bumangon. My baby, are you okay? Tinambol na matinding kaba ang dibdib ko dahil sa pamilyar na boses na galing sa labas. Medyo paus at mahina pero kilalang kilala ko ang nagmamay-ari. Hindi pa man tuluyang nag-sink in sa utak ko kung tama ba ang pagkakakilala ko sa boses. Bumukas ang pinto. Naaninag ko ang isang anino. Muli nitong isinarado ang pinto. Lumapit sa akin sa first ko. Punong-puno ng pag-aalala ang mga mata nito. May sakit ka raw, sabi niya, samantalang ako hindi makapagsalita. Lalo, nandambahin niya ako ng yakap. Yung napakahigpit. Lutang at tulala ako. Hindi ko inaasahan ang pagdating niya sa 10 oras ng gabi. Nandito siya at nag-aalala sa akin. Lahat ng sakit at bigat ng loob na naramdaman ko kahapon, naburang lahat. Kahit ang pagkairita ko sa babaeng kasama niya kahapon, naglahong bigla. Ganun siya kahalaga sa buhay ko. Ang taas ng lagnat mo. Malambing na sabi niya. Nakatitig lang ako sa mukha niya. Naglalambing siya? Kung hindi lang nakakahiya, kanina pa ako nangisay sa sobrang kilig. Suntok sa buwan ang ganitong pagkakataon sa buhay ko na kasama sa first ko. Hindi sa lubong ang kilay na parang palaga ako sisigawan. Nakangiti lang ako. Hindi ko alam ang sasabihin. Parang magandang panaginip. Malamlam ang mga mata niya. Parang tinutunaw ako sa mga titig niya. Kinakabisado ang mukha ko. Ganun din ako sa kanya. Sa edad na 22, hubog na ang katawan niya. Walang tulak kabigin dahil na rin siguro sa dugong Miller. Phil-Am ang lahi nila at napakaganda ng jeans ng mga magulang. Marahan niyang hinawakan ng mga daliri ko at dinala sa mga labi niya. Mukhang mas lalong lumala ang lagnat ko dahil sa mga ikinikilos niya. I need oxygen bago pa mapugto ang hininga ko. Mariin kong kinagat ang mga labi ko. Hindi ko alam kung paano mag-alaga ng may sakit. Tinunguan ko siya. Kahit ako hindi ko rin alam kung paano mag-alaga ng may sakit. But I know how to give you a powerful hug and sweet kisses. Umangat ng konti ang labi niya. Ngumiti. Samantalang ako halos himatayin sa simpleng ngiti niya. Powerful hug and sweet kisses? Gustong-gusto ko yun. Pwede mo na ba akong bigyan ngayon? Walang hiyahiyang tanong ko kahit namamaos ang boses ko. Bakit ako mahihiya kung gusto ko naman talaga? Bagya pa ako napatili na walang sabi-sabing mahigpit niya akong niyakap at pinaulanan ng maliliit na halik ang leg ko. Uy, huwag masyadong dumikit, baka mahawaan ka ng lagnat ko. I don't care. Just let me show you what I really feel for you, baby. Bulong niya na mas paus na ngayon ang boses. Tumigil siya sa pagpapaulan ng maliliit na halik. Nakangiting tinitigan ako. Titig na nakakatunaw. May kung anong emosyon sa mata nito na hindi ko mapangalanan. I love it when you giggle, yung innocent princess. Lambing niya. And I love everything about you. Sagot ko. Dapat mas lamang ako lagi. Mahal kaya kita. Tumawa ito. Parang dinuyan ako sa magandang tunog ng kanyang tawa. Parang biglang nawala ang hilo at lagnat ko. At kung nananaginip lang ako, sana'y wala na magtangkang gumising sa akin. Baka masakal ko pa. Pero no, this is not a dream. Nasa tabi ko talaga ngayon ang first ko. Tumatawa, naglalambing at parang mahal na mahal ako sa paraan ng pagtingin niya. I won't argue, my baby brat. Ngumiti ulit ito. Muling humalik sa leeg ko, paakyat sa mukha ko. Siya nga pala. Why na wala ka sa Cebu? Nandun sila, diba? Hindi ko siya nakitang pumunta dito kaninang umaga kaya akala ko'y nauna na siya doon. Galing ako doon. Umalis din agad nang malaman ko kay Tita Mi na may lagnat ka. Sagot niya. Hindi pa rin tumitigil sa pagpapaulan ng mga halik sa mukha ko habang yakap pa rin ako ng mahigpit. Para puntahan ako? Walang pag-aalinlangan siyang tumango. Binalot ng nag-uumapaw na kilig ang buo kong katawan. Umantay ako ng yakap sa leeg niya. Natatawa ako dahil sa pagkiliti sa maliit niyang balbas. Baka patayin ako dito, di. Bulong nito. Bukas ko na lang haharapin ang consequences. Anong consequences? Takang tanong ko. Nothing. Just hug me, baby. Natawa ko sa pagiging demanding niya.
May ganitong side palang first ko kapag naglalambing. But I love it. Lahat naman sa kanya mahal ko. Full of love. Ngumiti siya. Naningkit ang medyo chinito niyang mata at kumislap iyon sa tuwa. This is what we called Princess Like Us Power Hug. Halos masakal siya sa higpit ng yakap ko pero hindi siya nagreklamo. Huwag ka magpapahalik sa iba, okay? Dapat ako lang. Napatingin ako sa mapulin niyang labi. Malapit na malapit sa akin kaya ramdam ko mainit niyang hininga. Sa lalaking mahal ko, nung totoo lang ako magpapahalik. Dahil ikaw lang ang lalaki sa puso ko at hindi iyon magbabago. Meaning, ikaw lang ang pahalikin ko. Bulong ko. Tinablan ako ng hiya nang mapansin na titig siya sa bawat paggalaw at pagkibot ng labi ko. Hinawakan niya ang baba ko. Marahang pinaharap sa kanya. Nagkatitigan ulit kami. Natigilan ako dahil sa luhang nakita kong pumatak sa mga mata niya. Ngumiti siya pero kitang-kita sa mga mata labis na lungkot. Bakit siya umiiyak? Bakit napakalungkot ng tingin niya? Bago ko pa maisatinig lahat ng tanong ko, tuluyan ang lumapat ang mga labi niya sa labi ko. I don't know how to kiss. Ito ang first kiss ko. Pumikit ang mga mata ko. Puno ng pagmamahal na pinayagan ko siyang halikan ako. I may be 17. Bata pa pero sigurado ako na tunay ang pagmamahal ko sa kanya. Sa una nakalapat lang ang labi niya. Tinatansya kung ano magiging reaksyon ko. Pero nang hawakan ko ang buhok niya para haplusin, nagsimulang gumalaw iyon. Hindi ko alam ang gagawin basta nakapikit lang ako. Hindi gumagalaw ang labi habang siya malambing at banayad ang paggalaw. Hindi ako marunong. Nahihiyang sabi ko nang sandaling humiwalay siya. It's okay. Just feel it. Panay ang pasimpleng pagdampi niya sa labi ko. Pag ko ay kinagat ang ibabang labi ko, bumaba iyon muli sa leeg ko. Naramdaman ko may pumatak na tubig doon. Hindi ko na nagawang magtanong dahil muli niya akong hinalikan. May problema ba siya? Bakit parang luha niya pumatak sa labi ko? Mababaliw ako kaiisip sa mga tanong ko na walang kasagutan. Iminulat ko ang mga mata. Sinalubong ako ng mukha niya. Nakapikit. Kahit may kadiliman sa kwarto dahil lampshade lang ang nakabukas, kitang-kita ko masaganang pagdaloy ng mga luha niya. Nasundan ang pagtaas-baba ng mga balikat niya ang pagluha. Nakalapat pa rin ang labi niya sa akin but this time hindi na gumagalaw. Hanggang sa lumakas ang paghikbi at isunubsob niya na ang mukha sa leeg ko. He's in pain. Yun ang masasabi ko sa klase ng pag-iyak niya ngayon. Hindi ko alam kung paano ko siya i-comfort. Wala akong ideya kung bakit siya umiiyak. Nararamdaman ko rin ang sakit na dinadala niya. Sobrang sakit sa akin na makita siyang ganito. Ayos lang na ako umiyak o sungitan niya habang buhay. Huwag ko lang siyang makitang ganito. Why are you crying first ko? Umiling siya. Naiyak na rin ako dahil sa kalagayan niya. Magiging maayos rin ang lahat. Hinapos ko ang buhok niya. Hinalikan siya sa noo. Kung ano man yung iniiyakan mo, I'm sure malalagpasan mo. I know you're a strong man. Mas lalong lumakas ang paghikbi niya. Napabuntong hininga ako. Ibang-iba siya noon na palaging nagsusungit. Sumisigaw at pinagtatabuyan ako. Sa first ko nakaharap ko ngayon. Mahigpit na nakayakap sa akin. Sino sa atin ngayon na matanda? Ako ba o ikaw? Biro ko pero hindi pa rin tumigil ito sa pag-iyak. Hindi ko na alam ang gagawin. Kawawa naman ang mahal ko. Don't cry na. I'm always here naman para tulungan ka sa problem mo. Just stop crying. Kasi nasasaktan ako na nakikita kang ganyan. Naiiyak na rin ako. Ayos lang na akong umiyak at masaktan. Makita lang kita. Natawa ko sa sinabi ko. Pero joke lang. Mas masaya ako kung ako ang dahilan ng pagiti mo. Tapos, ayoko na nawawalan kasungitan at kunot mong noo. With matching sa lubong kilay kasi kapag wala yun, parang hindi ko ang first ko. Naramdaman ko ang nakakatunaw niyang titig sa mukha ko. Ngumiti ako kahit may luha. Malambing na pinunasan ko ang pisngi niya. Napangiwi ako nang maramdaman ang pagkagat niya sa leeg ko. Bakit ang harot niya? Vampire ka ba? Bakit nangangagat ka? Kinakabahan ako sa ginawa niya. Pakiramdam ko ilalabas ang puso ko. Kumagikik siya. Ginagaya ang pagtawa ko. Napatawa ko kasi para siyang tanga. Ang cute mo. Mas lalong lumawak ang ngiti ko. Tumawid na tumayo. Inayos ang buhok na parang nagpapagwapo at nagpopogi sign tapos kumindat.
Parang sasabog ang dibdib ko sa sobrang kasiyahan dahil sa kanya. Ayokong itanong kung bakit biglang naging ganito ang pakikitungo niya sa akin. Gusto kong pahalagahan na lang ang pagkakataon na ito. Naniniwala ako na ang taong katulad ko na umaasang mamahalin ng taong malabong mahalin siya, walang karapatang magdemand. Ang tanging magagawa lang ay pahalagahan ang pagkakataon dahil suntok sa buwan na maulit. Ilang araw na ba lumipas simula nang puntahan ako ni first ko. Yung isang gabi na kahit may sakit ako, naranasan ko maging sobrang saya. Mahalikan, mayakap, mapatawa at mas lalong mapamahal sa kanya. Lumipas ang isang araw, isang linggo hanggang sa maging pangalawang linggo, hindi ko na ulit nakita ni anino niya. Gustuin ko man, hindi ako makalabas at puntahan siya dahil umabot ng 2 linggo ang sakit ko. Dinala ako sa ospital. Inabot ako doon ng 3 araw dahil kinumbulsyon ako. Knowing my parents and the Miller brothers, kulang na lang pati paghinga ko bantayan nila para hindi ako mabinat. 2 linggo akong naburo sa loob ng kwarto ko. Wala siya. Tanging naiwan lang ay yung alaala nung gabing iyon. Nasaan po si first ko? Iyon ang unang tanong ko kay Nana Lily nang magising ako kinabukasan. Bakit iha? Nagpunta ba siya dito kagabi? Halatang naguguluhan. Nilagay niya ang thermometer sa kilikili ko. Mataas pa rin ang lagnat ko. Opo, yaya. Nakangiting sagot ko. Umiling siya. Ano ka ba naman iha? Ilang beses akong bumalik dito kagabi para kumustahin ang lagay mo pero wala akong nakita na ibang tao. Sumikip ang dibdib ko. Sigurado ako nandito siya kagabi. Hindi iyon panaginip dahil nahawakan ko siya. Gumalaw ako. Napangiwi dahil tila binugbog ang buong katawan ko. Ganyan talaga mga taong matataas ang lagnat. Nakakaranas ng panaginip na parang totoo. Nagdideliryo ka sa sobrang taas ng lagnat mo. Sabi niya. Pinunasan niya ang katawan ko. Binihisan ako. Nana, I know palagi kong pinapantasya sa first ko. Imagining perfect love story with him pero, I know the difference between dream and reality. Ungod ko. Ang sakit isipin na panaginip lang lahat. Yung halik, yung yakap at yung paglalambing niya, panaginip lang? Hindi. Sigurado ako. Bahala ka kung anong gusto mong paniwalaan. Basta ngayon, sarili mo muna isipin mo. May sakit ka na't lahat, ibang tao pa rin ang inaalala mo. Sermon niya. Napayuko ako. Umiyak ng tahimik. Hindi yun panaginip. Kahit 2 linggo na, ramdam ko pa rin ang parang kagabi lang iyon nangyari. Napangiti ako habang hawak ang kaliwang parte ng leeg ko kung saan siya nag-iwan ng marka. Ang kiss mark na nandito ang pinangahawakan ko na totoo ang lahat. 2 linggo na rin, kaya kahit ayoko ay nabubura na ito sa balat ko. Hi Princess Laika! Bungad sa akin ni Kuya Second nung araw na umuwi sila galing Cebu. 3 araw sila doon pero pag uwi nila, mataas pa rin ang lagnat ko. Kuya Second, where's first ko? Tanong ko. Nagmamadaling bumangon pero sa sobrang hiloy nahulog ako sa kama. Nataranta siya pero wala akong pakialam dahil gusto ko makita ang first ko. Careful. Nasa university si kuya. Nagtatraining na basketball. Actually, kasama namin siya sa Cebu pero paglapag ng aeroplano kanina, nang malaman niyang dadaan muna kami dito, humiwalay siya at sinabing may training siya. Inalalayan niya akong pabalik sa kama. Hindi kuya kasama ko siya nung first day niyo sa Cebu. Angal ko. Bakit pakiramdam ko lahat gusto sabihin at ipamuka na panaginip lang na nakasama ko ang first ko? Kumunot ang noo niya. Nagsimula ng mamuo ang mga luha ko. Pero nagiinuman kami ng first day namin doon. Tinignan niya ako sa mata kaya agad ako umiwas. Look, princess, just rest. Napakataas pa rin ang lagnat mo. Umiling-iling ako. No, nandito kasi siya nung gabing yun Hindi yung panaginip kung yun ang iniisip mo. Ani ko, sa sobrang inis. Napaupo ako sa kama dahil mas lalong lumala ang pagkahilo ko. Totoo kasi yun. Totoong sinasabi ko. Kahit halos hindi na ako makahinga dahil sa paninikip ng dibdib ko. Inilagaan niya pa nga ako kahit hindi siya marunong Panayang iyak ko hanggang sa narinig ko na lang ang nag-aalalang pagsigaw ni Kuya Second. Tita Mi, si Princess kinukumbulsyon. Totoo man yun o hindi, ang importante kahit minsan lang nakasama kita. Kung panaginip,
di tuloy sa panunuyo. At kung totoo, much better, tuloy pa rin ang panunuyo. Nakaharap ako sa salamin, nagsusuklay. Ngayon magaling na ako. Napakausapan ko si mommy na kapag natatapos ang klase ko araw-araw sa summer class, dadaan ako sa CSU. Sinipat ko ang suot kong plated brown skirt. Pinaresan ko yun ng white crop top at white stiletto. Napangiti ako. Satisfied sa ayos ko. Hindi mukhang bata kundi mukhang 19 years old. I'm on my way. First ko. Nakasakay na ako sa kotse namin kasama si Mang Berto. Hindi mo wala-wala ang ngiti ko. Sa wakas nakalabas ulit ako. Makikita ko na ulit siya. Mabilis kami nakarating sa university. Laking pasasalamat ko na rin dahil hindi traffic. Tulad nung una kong pagpunta dito, may napapatingin sa akin. Nagagandahan ba sila sa akin? Biro ko sa sarili ko. Epekto yan ng sobrang katalinuhan, kaya pati sarili kinakausap. Napalingon ako. Napatalo nang makita si Kuya Third. Nasa likod ko pala siya. Inakbayan niya ako. Naka-uniform siya. Halatang papasok pa lang. Hindi naman masamang kausapin ng sarili eh. Angal ko. Binalatan ko siya. Nawala ng pagiging dalaga eh. Hindi ka pa rin talaga matured, Princess Laika. Kahit anong pilit mo sa pananamit. Oo, pero sa kilos at isip, batang-bata. Pangaasar niya. Nagsimula siyang maglakad. Isinama ako. Siya ba yung girlfriend ni Third? Narinig ko sabi ng isang babaeng nadaanan namin. Haharapin ko sana para itamang nasa isip nila. Sasabihin kong hindi ako girlfriend ni Kuya Third, kundi si first ko. Kaso hindi niya ako binitawan. Pabayaan mo sila para walang gulo. Baka sapak ako ng babae sa unang pagkakataon kapag inaway ka. Bulong niya. Nakangiti. Tumango ako. Bakit nila ako pinagtitinginan? Bahagya ko siyang tiningala. Sikat ka ba dito? Nagkabit balikat lang siya. Nagpunta ka dito para gumala o hanapin si Kuya? Alam mo naman ang sagot, tinatanong mo pa. Napairap ako. Sasamahan na muna kita. Mamaya pa naman ang first subject ko. Baka madapa ka pa mabatukan ako ni Tita Mi. Napasimangot ako sa sinabi niyang madadapa ako. Ganun ka bata ang tingin nila sa akin? Ginulo niya ang buhok ko. Tinampal ko ang kamay niya. Tawa lang siya ng tawa. Lapitin ka pa naman ng gulo kaya kailangan may bantay lagi. Napailing siya. Kapag nandito ka, kami ang magbabantay sa'yo. Di na kailangan. Malaki na ako. Kaya ko sarili ko. Malalaki ang hakbang na ginawa ko para mauna sa kanya. Pero baliwala dahil sa laki niyang tao. Mabilis ako naabutan. Gusto mo ata palagi kami magkaaway ni Kuya Second dahil sa'yo. Huwag na natin isali si Kuya First dahil alam naman natin wala siyang pakialam sa'yo. Agaw pansin ang malakas niyang tawa. Sige, isampal mo pa sa pagmumukha ko kung gaano siya kawalang pakialam sa akin. Ipinamukha talaga na ni katiting wala akong puwang sa puso ni First ko. Gusto ko mang sabing may pruweba ako na may pakialam siya sa akin. Hindi ko masabi dahil alam kong tatawanan niya lang ako. Bakit ako pupuntahan ni First ko na may sakit ako kung wala siyang malasakit sa akin? Walang naniniwala sa mga sinasabi ko. Panaginip lang daw ang mga iyon pero hindi yun panaginip. Inakbayan niya ulit ako. Joke lang. Kinurot niya ang pisngi ko. But seriously, wag mo na lang muna istorbohin si Kuya First. Napaka-busy niya ngayon. May nilalakad daw na importante. Tango na lang ang sinagot ko. Diretso lang ang tingin ko sa hallway na nilalakaran namin. Tumigil kami dahil sa lalaking lumapit sa amin. Tutuloy sana ako sa paglalakad kaso hawak-hawak niya ako. Mukhang kilala niya ang lalaki. Nag-usap sila. Hindi ko siya pinagtuunan ng pansin dahil may pamilyar na bulto ko nakikita sa dulo. Kumunot ang noo ko nang masiguro na kilala ko ang lalaki na sa dulo ng hallway. Papaliko. Hindi ako pwedeng magkamali dahil kahit bilang ng nunal niya sa katawan, kabisado ko. Si First ko? Hey, Princess, where are you going? Tanong ni Kuya Third. Hindi ko siya pinansin. Hinubad ko ang stiletto ko. Itinapon yun kung saan bago tumakbo ng mabilis papunta sa direksyon niya. Hindi maganda ang kutob ko sa posisyon nila ng babaeng kasama nito. Wala akong pakialam kung pinagtitinginan na ako. Princess, bakit ka tumatakbo? Saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Kuya Second na nakasalubong ko. Agad ko siyang hinalikan sa pisngi kahit hinihingal ako. I need to go, Kuya. See you later. Muli akong tumakbo. Talo ko pa ang nasa marathon sa bilis ng galaw ng mga paa ko. Kahit ramdam ko medyo bumibigat ng paghinga ko, hindi pa rin ako tumigil. Kailangan silang maabutan. Pagkarating sa dulo, wala akong makitang tao. Hindi ko na sila naabutan.
tumigil ako. Napasandal sa pinto na tinatapatan ko dahil hingal na ako. Bagya pa akong umubo. Taas baba ang dibdib ko. Kapag nalaman ito ni Mommy, siguradong pagagalitan ako. Ang hindi pagtakbo, ang unang bilin niya sa akin palagi. Pero sinuway ko. Sa kabila ng paghingal, napatingin ako sa katapat kong pinto. Bukas, bahagyang nakaawang. Humawak ako sa doorknob para hindi tuluyang bumigay sa pagtayo. Siguradong para akong palakang nakatihaya ako nagkataon. Kinilabutan ako nang makarinig ng halinghing at ungol ng babae. Nagmumula yun sa katapat na pinto. Dahan-dahan ako naglakad patungo doon. Pinag-iisipan ko kung titingnan ko nasa loob o hindi. Umiling ako. Parang napaso na lumayo sa pinto. Baka makita ako at sabihing naninilip. Hahakbang na sana ako paalis. Hingal na hingal pa rin. Sa pondibdib ko pero natigilan ako sa muling pag-ungol nila. First, faster babe. Nagpanting ang mga tenga ko sa binanggit na pangalan. Sa first ko ba ang kaanuhan ng babae sa loob? No way. Umiling ako. Humakbang ulit papalapit. Nanginginig man, pinilit ko pa rin ang sarili na sumilip sa siwang ng pinto. Parang literal na may humiwa sa puso ko bago yung durugi ng pinong-pino. Ang kaninang mabigat kong paghinga, mas lalo pang bumigat hanggang sa halos hindi na ako makahinga. Ang sakit-sakit sobra. Nakita ko kaninang may kahalikan siya sa dulo ng hallway. Kahit may kalayuan, sigurado ako dahil malinaw ang vision ng mga mata ko. Kaya ako tumakbo para kumpirmahin. Buhat niya ang babae kanina at nakapulupot ang mga hita sa bewang niya. Hindi ko alam na para ako mamamatay sa kumpirmasyon na makikita mismo ng dalawa kong mga mata. Mariin na nakapikit ang babae habang nakatingala. Siya naman ay humahalik sa leeg nito pababa. Ang isang kamay nakapasok sa skirt ng babae. Konti na lang magtatalik na sila. Parang may sarili silang mundo. Hindi man lang napansin ang prasansya ko. Hindi ko na kinaya. Tuluyang bumigay ang mga tuhod kong nanginginig. Hawak-hawak ko ang dibdib ko pati paghinga ko. Halos mabilang na rin. Hinahapo ako habang walang ampat sa pagdaloy ang mga luha ko. Nalalabo ang paningin ko sa halo-halong emosyon na hindi na kayang dalihin ang puso ko. Parang sasabog pero hindi magawa. Busy siya dahil may nilalakad? Hindi lang nilalakad, kinakamay pa. Princess Laika! Narinig ko sigaw ng pamilyar na boses. Princess, huwag kang pipikit. Please, hinga ng malalim. Naaninag ko mukha ni Kuya Second. Namumutla siya sa takot. Maluha-luha. Niyakap niya ako bago pa man ako bumagsak sa sahig. Take this inhaler. Nanginginig siya habang inilalagay sa bibig ko ang inhaler. Pero hindi ko na kayang gumalaw dahil sa hirap na paghinga. Ilang murang pinakawalan niya. Natataranta. Please, Princess, hold on. Bakit ka kasi tumakbo? Alam mo namang may asma ka. Hindi na ito magkanda o gaga. Hanggang sa tuluyang mawalan ako ng malay. Ni anino ng taong inaasahan ko, hindi ko nakita. Sobrang mahal pa rin kita. Kahit mamamatay ng puso ko. Third person over voice. Hindi alam ni Second ang gagawin sa sobrang pagkataranta. Naiiyak na siya dahil sa nakakaawang anyo ni Mimi. Hindi ito makahinga. Hapong-hapo habang mga luha ay masaganang dumadaloy sa muka. She's weak and fragile. Palaban at matapang ito pero ang totoo mahina. Kaya buhay prinsesa kung ituring ng mga magulang at ng kanilang pamilya. Princess, huwag bibitaw ha? Agad niya itong binuhat upang dalhin sa ospital. Kahit ang inhaler na dala niya hindi na nagawang gamitin. Lahat sila magkakapatid ay may dala noon para saan mang lugar atakihin ng hika ang dalagita, mapapakalma. Pero sobrang lala ng sitwasyon ngayon, kaya alam niyang kahit klinik ng school hindi kakayaning i-handle. Mabuti na lang at sunundan niya ito nang makitang tumatakbo. Kaya Second, ano nangyayari? Puno rin ng pag-aalala mukha ni Third. Tulad niya, tumakbo rin ito para habulin si Laika. Third, kunin mo ng kotse mo. Pupunta tayo ng ospital. Dan ko, Tita Mi and Tito D. Malala ang kondisyon ni Princess. Sabi niya habang tumatakbo papunta sa parking lot. Wala nang naging tanong ang kapatid. Mas mabilis na tumakbo papuntang parking lot. Alam niya kahit ito naiiyak na rin. Naranasan na nila ang ganitong sitwasyon noong unang atakihin si Laika noong 7 years old ito. Maputla at parang wala ng dugo. Paisa-isa na lang ang paghinga nito noon dahil hinabol ng aso kaya napilitang tumakbo ng malayo. Inataka sa mismong harapan nila. Ang pagkakaiba nga lang sa panahong iyon, ang Kuya First niya ang bumuhat kay Laika.
Umigting ang kanyang panga nang maalala ang nakatatandang kapatid. Sigurado ikaw ang dahilan kung bakit inataka siya. Ikaw lang naman palagang pinagkakaabalahan nito. Nakita niya ang kuya niyang kahalikan ng babaeng instructor nito na ilang taon lang ang tanda sa kanya. Ang pagkakaalam niya mag-best friend ang dalawa. Hindi niya yun pinansin. May kanya-kanya silang buhay. Nagkaroon lang siya ng pakialam nang makitang tinatahak ni Laika ang direksyon na pinagmula ng dalawa. Magsantabi kayo! Sigaw niya sa mga estudyanteng nakikiosyoso. Kung may pagkakataon lang pagsusuntukin niya mga ito. Kuya, dalian mo! Sa lubong na third, nakuha na ang sakyan. Inalalayan siya nito sa pagbuhat kay Laika at maingat nila ipinasok sa kotse. Ako na magdadrive para mas mabilis, lalo at wala ka pang lisensya. Agad na sinang ayunan ng nakababatang kapatid ang desisyon niya. Ipatake mo sa kanya ang inhaler para kahit papaano kubalman siya. Sunod na third, lahat ng sinabi niya. Nakita niya pang niyakap nito ang dalagita habang maingat na inaalalayan sa box seat.